ating topic naman is, ito po basic lang pero alam ko mare-refresh kayo. Kaya nga po tayo, nag-attend ng mga training kasi hindi lang naman siya once, hindi lang sa twice. So, marami po siyang beses. So mula noon hanggang ngayon kahit narinig mo na siya, mag-training at mag-training ka pa rin. Naalala niyo naman po 'di ba yung mga speaker natin, alam niyo po hindi yan nag-i-stay lang sa isang ano lang, topic lang o kaya naman hindi rin nagse-search din po ang mga iyan, gumagawa ng paraan para lang makapag-share. Ano po, maliwanagan lalong-lalo na ang Undo training po ay medyo masailan. Ano po, 'pag sinabi pong Undo training, ito po ay mga basic lamang of the new dealers orientation, pero merong medyo baka, masaktan kayo o baka merong medyo, grabe naman si ma'am kung mag-training, ano po, kumbaga hinahanda na namin po kayo sa mga words na pwede niyo ma-experience, ano po, lalo na sa mga first timer. Meron po ba dito mga first timer? Okay po, type 1 muna tayo, pampaabala. Sa mga first timer po, ngayon lang po makaka-attend ng ating Undo training, meron po ba? Sa mga naka-attend na, ito po ay paraan para tayo po ay isa sa mga leader na magturo o si Sir JP is first timer. Sa mga first timer po para malaman lang natin ano po at, mag-take down notes po kayo, yun po ang mahalaga. Nung kami po ay nagte-training offline nung wala pang pandemic, paramihan kami ng notebook, ano po, gano'n po kami ka-ano, ka-aggressive umattend na halos walang absent. Wala po kaming absent at excited po kami parati na umattend ng training. Minsan pinipicturean pa namin yung ano, yung mga, schedule sa head office, sino ba bukas, sino ba mamaya. Tapos 'pag ikaw na yung speaker, Diyos ko maghapon na yun kakabahan ka, nanginginig ang tuhod mo. Gano'n po kami nung nag-uumpisa. Nung sina Sir Hans pa lang ay nagdu-duplicate sa amin. Ano po, so yun, the right move. Ibig sabihin po, paano ba tayo mag-start? Ano po, paano ba natin gagawin si one of the kasi may mga times na, excited lang tayo 'no, excited kasi nabuang ka dun sa OBP, ano po, OBP means of the business presentation. Tapos guys, ang OBP, dun tayo tawag 'to, na-o-open mind. Dun tayo na parang nasho-shock tayo na may tsansa pa pala ako mabago ang buhay dahil nakita mo yung OBP, 'di ba po? So baga kaya tayo nag-join dahil nakita natin gaano ka-effective ang products, ano po. Tapos, na-excite tayo na meron palang malaking kitaan na pupuwede na maging tsansa ko. Ano po, kung ano po yung naramdaman ko nung first day ko, halos magkandarapa ka na. Sige Sir Albert, puwede kang pumunta dun sa isang ano ko, sa next slide. Ayun, nung ano po, nung first time ko 'di ba, siguro ito rin yung naramdaman niyo. 'Di ba pagka nag-first, member ka ng isang account, let's say 3988 tapos, ah, na-excite ka tapos hindi mo alam yung pera na ginamit mo from na 3988 pinangutang mo pa, 'di ba? Halimbawa, ako po, ito po experience ko, saan ko kukunin ang halagang 3988 samantalang baon na baon ka sa utang, sa kasanla ang ATM mo for almost 10 years, tapos may biglang papasok na ganitong opportunity na hindi mo alam, totoo ba 'to? 'Di ba naramdaman niyo rin po ba 'yun nung kayo po ay first time? And then yung taong naka-invite sa inyo mas excited pa sa'yo, na hindi mo alam na bakit excited si upline. Excited ka pero mas excited si upline. Yun pala siyempre pagka naka-invite ka at ramdam niyo naman 'to, 'pag naka-invite ka 'di ba, 'pag in-encode may 750 siya. Pero tayo hindi natin naiisip 'yun, 'di ba? So tayo, si upline, hindi mo alam na siya ay excited na makasama ka, 'di ba po? So ang nakikita mo lang congratulations, congratulations kasi 'di ba lalo na 'pag ikaw in-encode ka ng upline mo tapos tatlong bangga ka pa, 'di ba po? So ito yung mga ano, ito yung mga, relate match, ayan tama, relate, nakaka-relate. Binabalikan ko lang yung day 1 ko na sinasabi ni Coach Hans. Yung congratulations partner, 'di ba? Yan ang mga nare-receive natin na ano, na mga chat, 'di ba? Tapos once you join, 'di ba po, once you join, gano'n lang. Hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo, 'di ba po? So, ayun, may tanong 'di ba may papasok sa isip mo. Nakabili ka ng isang silver package, hindi mo wala kang pakialam sa gold or platinum or whatsoever. Basta ang alam mo lang ikaw entry ka na and then hindi mo na alam kinabukasan. So, kasi ang excited sa'yo is si upline, pero ikaw mismo na sarili mo, what's next?
'Di ba po, may papasok sa isip mo, eh, may tanong, 'di ba Sir Albert? Sige go. Tapos iisipin mo nung 'pag ikaw ay isa sa mga apply na din, ano po, dahil ikaw ay na-encode na. Ito po, itong ituturo ko sa inyo, bakit minsan yung first downline ninyo, sa una lang siya excited, 'di ba po? Sa first day niya, excited siya, okey po. Eh, siyempre na-open mind siya, pinakita mo sa kanya magandang opportunity, okey po. Ngayon, ah, ang upline 'no, iga-guide ka niya, pero hindi doon sa dapat na i-guide sa'yo. Okey, ito po tandaan niyo mga uplines. Kapag kayo ay may business partner, okey po, nag-pay in on the spot or sabihin natin kahapon, nilatagan mo siya kahapon, tapos nag-pay in siya ngayon. Huwag kang papayag na yung business partner mo na yun na na-excite sa'yo dahil nilatagan mo siya, gumawa ng paraan ng 3988. Ano po, ang unang-una niyo pong ituro sa kanya, ito po natutunan ko ito na naalala ko si Upline Lester, tuwang-tuwa sa akin no'n, eh, nung nag-pay-in po ako. Pero ang tinuro niya kaagad sa akin, ma'am, sir, paano i-encode yung account ko, paano i-encode. Siyempre hindi pa natin alam yung mga username, yung mga password, ma'am, sir, 'di ba? Sa mga baguhan, okey po, ito po ang gawin ninyo. Para yung 24 hours na excitement ng inyong business partner, siya po mismo ang pag-encode-in mo. Halimbawa, ako sponsor ako, alam ko naman kung ano yung user ID number ko, 'di ba? So ibigay mo sa kanya and then guide mo siya papaano i-encode. Ngayon po, 24 hours excited 'yan. Ang mangyayari po, kakalikutin yung account niya. Bakit may mga ganito? Ano ano ba 'tong binary, ano ba 'tong unilevel, ano, wala siyang makikita pa dun, 'di ba? Pero nakita niya na legal pala si company. So isa po sa nakakapag-motivate sa atin is yung account. Yung account mismo na hindi lang 3988 na nakakuha siya ng produkto, na mismong yung kanyang account ay nakikita niya. Yun po dapat isa sa maging positibo. Hindi ko lang maintindihan kung bakit yung ibang upline papaabuti mo pa ng isang linggo na ma-encode iyan. Alam niyo po, marami na po akong na-experience sa team ko rin, siguro inamin ko rin sa team ko, ibang team 'no, umaabot pa siya ng week. Hindi kita i-encode hangga't hindi ka mag three heads. Tanong ko po, tama ba yun? 'Di ba? 'Di ba hindi? Saka na kita i-encode kapag ikaw ay may pang three heads na. Ma'am, sir, minsan ang tao wala naman talagang pang multiple heads unless hindi mo in-explain sa kanya yung right position and then yung multiple accounts. Okey po. Kaya minsan nasisisi tayo ng downlines natin, hindi natin siya tinuruan ng basic muna. Alam niyo po kung anong tinuro niyo? Pustahan tayo. Ang tinuro mo, bukas ikaw ay mag-recruit. Bahala ka kung ilan ang gusto mo. Tama o tamang-tama, 'di ba? Wag niyong forsahin kung yung tao wala pang multiple leads, hindi niya naiintindihan kung ano yung single, third account or 7 accounts. Hindi 8 accounts, walang 10, walang 11, hanggang 7 lang. Malinaw po, ha? At wag kayong ano, wag niyo nang ulit-ulitin yung nangyayari before na na umaabot ng week, umabot ng 2 days, 24 hours is enough para malaman ng business partner mo na hindi lang produkto ang kanyang dapat makita. Tama po. So, number 1, turuan niyo po sila na mag-encode ng sarili niyang account at karapatan niya po 'yon. Binayaran po ang 3988 kasama ang code doon sa form. Okey po? Okey. Ano pa? Huwag niyo po munang pag-ano, anong tawag dito, yung iba kasi, sige ano ka lang, mag-invite ka na mag-invite, 'di ba ang dami mong kakilala. Kilala kita, eh, isa ka sa mga maraming kaibigan. Alam niyo po yun, huwag natin siyang i-push ng i-push doon sa pag-i-invite. Alam niyo po 'pag pinost yung mag-invite yan, at yan po pagka-invite niya, hindi umattend yung kanyang invite, 'pag nasaktan yan hindi na po yan magpatuloy. Bakit? Mas pinost niyo na siya ng mas pinost dahil para lang kumita ka ng 750 uplines, okey po. So, bukod doon sa tinuro mo sa account niya, ang pangalawang step na ituro sa kanya, pa-attendin mo ng basic training. Kaya nga tayo paulit-ulit, yung Undo training every Monday, ito yung pinakang basic natin. Bakit hindi natin magawa? 'Di ba po? So yung iba, 'wag nating sanayin ng ating mga sarili nakatingin sa 750. Sanayin natin ang ating mga sarili na magturo muna sa basic, paano ka ba nag-umpisa?
Huwag nating turuan ng yung excitement mo. Sige lang, mag-ano ka diyan, o mag-3 heads ka, mag-7 heads ka. What if wala nga, 'di ba po? So ano ba yung una kong natutunan sa OPTI? Ma'am sir, 5 months po, kung alam niyo lang, ulit-ulitin ko yung kwento ko. 5 months akong, tawag dito, nung unang araw ko nag-invite talaga ako ng 5 tao kasi sabi ni Upline Lester, 'pag nag-invite ako ng 2 tao, ako ito, may left and right akong 2, yayaman ako. O di nag-invite ako ng 5 kasi bakit naka-mindset ako sa 2 na nayayaman ako. Eh, di mag-invite ako ng mas marami para mas mayaman ako, 'di ba po? So nag-invite ako ng 5 without training. Ma'am sir, kinabukasan pagpunta ko ng opisina sa meeting place ko sa Jollibee, sa Welcome Rotunda, walang dumating kahit isa. 'Di ba po, ang sakit. Sabi ko sa upline ko, "Ay ayoko na, ang hirap." Sabi ko kay upline Lester, "Tama na 'yun, okey na 'yun, wag mo na akong pilitin." Sabi niya sa'kin, "Sino bang may sabi sa'yo mag-invite ka? Mag-training ka muna. Alamin mo muna kung anong next step." Which is ito yung pangalawa na dapat na basic mong malaman o dapat na ituro mo doon sa business partner mo na in-encode, maka-attend siya ng OPTI Business Presentation. Yan po yung tinatawag nating OBP. OPTI New Dealers Orientation, which is ito yung sinasabi ko, ito po yung ONDO. Dealers Tracking System, yan po yung DTS natin, about your accounts. Special training, may makikita po kayo na Dragon's Day. Kaya napapansin niyo po, baka hindi pa po aware, ano po, Dragon's Day every Thursday. Team Nights Day every Wednesday. Tuesday po, Spartans Day. Okay po. So yun po yung mga special training na pwede niyo pong daanan kung bakit may OBP, may ONDO, may DTS, may special training. Kasi iba-iba po ang topic ng ating mga apply ng mga coaches doon. And last po dyan is yung team building. Kanina po, kahapon yung batch 33, 109 po sila. Yung nag-team building po, congratulations. Bakit po? Grabe. Sabi ko nga, kakaiba talaga ang team building. Isa po ako, nakabats ko si Coach Hans, si Coach Gab, si Sir Lester, si Sir Rick. Kami po yung magkakabats. Original batch po kami. Intact pa rin po kami, sulit pa rin kami ngayon. At yung mga kasamahan namin, hindi naman natin mapi-please ang lahat, pero lahat ng natira nang dahil sa team building po. Isa po sa mga sekreto ng opinions, yung pong team building na ina-attenda natin. Hindi po yan ano basta-basta. Ano po yan nakapaloob na lahat diyan yung spiritual, emotional, di po, actual, lahat po, full package po yun. Kaya yung sa mga hindi pa umaattend, huwag ka na magtanong kasi hindi ko naman sasabihin kung anong ginagawa doon. Okay po. So yung mga nakagraduate doon, pantay-pantay po tayo. Ibig sabihin, na-experience na natin ang totoong anong meron sa OPTI. Ano po, kumbaga, mas naramdaman natin na optimians tayo kapag graduate tayo ng team building. Okay, so sa mga ganitong online training, offline training, wala tong bayad. Pero ang team building, may bayad po. Pero napakaliit lang. Yung babayad mo dyan, grabe po, hindi siya kayang tumbasan ng pera kapag nadaanan mo siya. Di ba po, graduates? Next tayo, Sir Albert. Next po na i-share ko sa inyo. Magbibigay muna ako ng tip. Ano po, sa mga gusto agad kumita. Pwede ba? Turuan niyo po muna na mag-attend ng training po yung inyong business partner. Okay? So, lagi sinasabi ni Coach Hans, learn first before we earn big. Di ba po? So dapat po matuto muna tayo yung knowledge. Ano po? Yung knowledge dapat ikaw mismo doon na upline yun ay obligasyon mo kasi ginulo-gulo mo yung buhay niyan. Nananahimik yan sa bahay, nanonood ng kardo, ginulo mo. So ngayon, ang ituro mo sa kanya is yung tama. Okay, tip number 2 tayo. Tip number 2, never write down anything. Yet, if it's first time to attend an orientation. Sample tayo na po. Sample tayo. Halimbawa, nasa head office po tayo. Okay? Nasa head office tayo. Ang ginagawa ng iba, kahit wala tayo sa head office, pero meron tayong mga OBP offline, pasaway tayo Di ba bawal mga gatherings? Pero si OPT, grabe, ang kakapal talaga ng mukha. May OBP tayo offline. Minsan sa head office, kahit sabihin mong bawal, maraming tao. Kasi wala tayong pakialam no? Lalo na ngayon, maluwag, di ba? Okay, so OBP. Sabihin natin may OBP tayo, malaking OBP side office, sample lang. Ang ginagawa ng iba kasi, okay po, wag na niyo na pinagsusulat, okay? Pinagsusulat ba?
Ako first day ako, may invite ako na po. Ang ginagawa niyo, pagsulatin niyo kaagad ay first day niya. Dapat yung client mo ngayon, ay yung guest mo ngayon, wag mo kaagad siyang pinagsusulat. Okey po, paupuin mo lang siya, makinig, nakatutok lang po siya doon sa nagsasalita at manood lang. Okey po, manood lang. Kasi kapag tinuruan mo kaagad yung sinasabi ng speaker ano ha, isulat mo, isulat mo. Sa unang araw niya, wag mo kaagad siyang pinagsusulat. Kasi bakit unang araw niya yun, eh, dapat naka-focus lang siya dun sa nagsasalita, lalo na 'pag si coach halimbawa OBP siya dun, wag mong pinagsusulat kasi bakit first day niya po yun, kasi may excitement po yun, okey po? So yun po ay idea lamang na dapat, wag nating bilisan ng pagtuturo sa kanila, okey po? Nakalagay diyan, "Set back, relax and enjoy the show." Oh, 'di ba? Malay mo yung mga pinapanood dun, mga successful story, dapat tutok po siya dun, okey po? So tip number 3 tayo, bigay tayo, ano po? First time, ito 'yan, first time na pag-attend ng mga training, ikaw excited ka, excited dun sa unang attend mo, excited. Sa pangalawang attend mo, okey po, sa pangalawang attend mo naiintindihan mo na yung pinapanood mo o yung OBP, Ondo, ano ba yung training na ina-attendan mo. Sa pangatlong balik mo at kaya nga 5 times, 'di ba? Sa pangatlong balik mo, naiintindihan mo na siya. Okey, naiintindihan mo na siya paunti-unti hanggang ma-memorize mo in a 4th time, 'di po. Narinig ko na 'to, eh. Minsan 'di ba masasawa ka, eh, si Coach Sans, eh, si ano, si Sir Gab, yun na naman yung topic niya. Pero the more na uma-attend ka ng paulit-ulit, name-memorize mo na siya. And then 'pag ikaw ng speaker, naaalala mo yung mga bagay na narinig mo doon sa una, pangalawa, pangatlo. Kaya huwag kayong magsawa, "Narinig ko na." Hindi, natural lang dapat marinig mong paulit-ulit. Hindi lang siya 5 times, hindi lang, marami pa. Excuse me, pang-5th time mo. Na-internalize mo na siya, hindi ka na nahihiya. Halimbawa, ikaw tinawag naman, ikaw mag-speaker, sabi po, "O ikaw mag-intro sa'kin." Minsan 'di ba nahiya pa tayo. Pero dahil ka pa paulit-ulit na pamilyar ka na dun sa mga tao na nakakasama mo and then, pabalik-balik ka doon, 'di ba po? So, yung 5th time mo wala ka ng hiya, makapal na ang iyong mukha. Oh, yun po yun. Dapat unti-unti, step by step, hindi yung ikaw first day mo lang pakain mo kaagad yung matitigas. Kumbaga sa baby, lugaw lang muna o Quaker Oats kung Quaker Oats lang muna, hindi yung matigas na pagkain agad. Kaya po yung iba hindi na-absorb tapos yun namamalayan mo kinabukasan mag-quit na yan, nauna pang mag-quit sa'yo, 'di ba po? Kasi minamadali natin. Okey po, nabibilaukan po yan minsan. Yan po ay advice lang kung bakit, yung mga pillars of the pillars noon ay nandito pa rin ngayon. Kasi bakit naalagaan po, eh, kumbaga unti-unti. Kumbaga yung level ng pag-aaral sa ating negosyo, hindi po siya madali. Unti-untiin mo lang din. Okey po, kaya yung iba pagka imagine mo, wala pang OBP, wala pa kahit isang Ondo, sinalang mo sa team building, umuwi. Bakit po? Hindi alam, ang alam na pupuntahan ay videoke, ang alam ay swimming. Kasi bakit? Sa kasobrahan ng excited ng upline, walang OBP, walang Ondo, walang special training, pinapunta dun sa team building. Oh, anyari po, walang naintindihan. Kaya may mga times po na na-experience namin sa team building, uwi na lang po kasi hindi sinabi na 24 hours, hindi sinabi na ano, wag natin ikukuwento yung ginagawa dun, pero sabihin mo naman sa kanya na yun ay leaders training, hindi hindi kung ano, 'di ba po? At huwag kayong magpa-attend ng team building attendees nang wala pa pong training katulad nito. Okey po, maliwanag po ba o maliwanag na maliwanag? Hindi naman na tayo bata, ano po, ito ay refresh lang sa mga uplines na baka naliligaw na ng landas sa sobrang ka-excitedan. Okey po, so next tayo. Ah, next tayo, tip number 4, ayan. Always have the right attitude when attending trainings because training is the key to success in network marketing. Tamang-tama talaga, eh, tamang-tama. Bakit po? Imagine niyo po, Zoom training, tapos, online, offline. Okey po. Kayo po kung a-attend kayo maging seryoso kayo, okey po. Yung iba kasi tignan po, sa Zoom training, oo, Zoom training lang naman, eh, malayo tayo sa isa't isa. Pupuwede naman siguro na 'pag umattend kayo ng training medyo medyo, gagawin mo siya kasi kailangan mo. 'Wag mo siyang gagawin kasi baka i-check ako ni upline, eh, na kung umattend ba ako ngayon, 'di ba?
parang attendance lang, 'di ba? Dapat hindi. So, dapat ang puso mo dun, 600 attendees. Kung ikaw man ay isa sa mga na ginagawa 'to, 'wag po. Parang offline din, nung kami po, nasa head office, "Ma'am, sir, nag-uunahan kami sa harap." Sabi ko nga kay coach, minsan yung mga speaker, sasabihin ko sa leader ko minsan 'pag na-late ako ng mga 10 minutes, "Oh, Ma'am Daisy, i-save mo ang 5 bangko sa harap." Gano'n po kami, "Ma'am Eileen, paki-save ang 5 bangko sa harap. Yung mga first timer natin na ngayon palang mag-on-doc, paupuin sa harap." Gano'n po ako lagi, gano'n ko po sila ginaid. Huwag do'n sa likod, kasi alam niyo kung bakit nasa likod, nagtsitsismisan lang, wala pong naiintindihan. Samantalang nag-set yung speaker ng magandang topic, tapos yung mga baguhan nando'n sa likod at yung mga matatagal ng nasa harap, baliktad. Dapat sila i-guide natin na paupuin sa harap. Kapag ito po, kahit wala pa tayong office ngayon pero ginagawa na naman natin, eh. Kahit sa OBP sa ngayon, ginagawa 'to. Lagi niyo pong tandaan na tayo pong mga appliance ang dapat nagga-guide sa kanila. Ito, na Zoom training tayo madalas, ti-training ka, nakahiga. Tingin niyo po may matutunan? Tapos minsan may nakita pa ako nakanganga. Mamaya pasukan ka ng langaw. Tapos minsan po, 'wag naman tayo nakahubad, ano po. So, sabihan natin yung ating mga business partner. Kahit tayo nagzo-Zoom, alam din natin yung right attitude when attending trainings online or offline. Kasi this is our, business or network marketing. Kung ano yung nakikita sa atin, okey po, kung ano yung nakikita sa atin, nakikita yan downlines mo, power si upline 'no, nandito rin pala si upline, ayos nakahubad, o puwede rin pala maghubad ako. Okey po. So, siguro ano lang, hindi hindi ito para anuhin kayo or ipahiya. Basta ito po'y ano lang, mga basic lang na na tayo po ay papalaki. Alam niyo po si Okti, hindi siya papaliit, eh, talagang papalaki, ma'am. Kung hindi niyo pa po nararamdaman, kami po ramdam na ramdam namin na si Okti ay grabe, power talaga. Okey po? So, next tayo, Coach Albert. 'Yan, presentable, tama. Kapag nag-present kayo kasama kasama naman talaga sa tinuturo, 'di ba? Alam mo mag-present ka, mag-present ka, sandamukan na mukhang hindi ka naligo, nag-present ka na parang, Diyos ko, paghawak mo dun sa ano pawis-pawis ka pa, 'di ba po? So, ang pinaka-ano dun, kahit hindi tayo makapagpa-PN, at least yung sarili natin nakikita na pang 7 heads ka, 'di ba po? Hindi yung magpe-present ka, hindi na maintindihan ang itsura, 'di ba po? 'Di ba tinuturo din naman sa mga basic trainings paulit-ulit lang. 'Pag nag-present ka, hindi naman natin tinitingnan kung ang kaharap mo ay senior citizen, kung ang kaharap mo ay mga bigatin ba o hindi. So, dapat sa sarili mo palang alam mo kung anong kakulangan mo at anong kailangan mong i-prepare. Okey po. So, number 3, number 3 na topic natin is always be organized. Kailangan ba maging organized sa negosyong ito? Oo naman, kailangan po. Imagine mo naman kung papasok ka sa giyera wala kang dalang bala, 'di ba po? So, dapat isa ito sa preparasyon. Kung bakit yung iba laging sinasabi, "Upline, wala na po akong ma-prospect, ubos na. Wala na po akong ano, kaibigan nakuha na nila." Oh, talaga? Hindi po, organize yourself and your business. Ano po yung ginawa namin ng unang-unang turo sa'min? Ito po unang-unang kaya nga the right move, eh. Unang-unang turo sa'kin nun, naka-separate ang OBP notebook ko, naka-separate ang Ondo ko, IPT, DTS, special training, naka-separate. Hindi lang 10 notebook po kami that time. Tapos ang unang tinuro sa'kin nun, sa amin 'no, ni na Coach Hans, prospect list daw. Within 1 minute, magsulat daw kami ng hundreds of names. Sasali man siya o hindi, may or may not join to your business, isulat mo siya, kaaway mo siya, kabit mo siya, kaibigan mo siya, basta lahat ng key ano, isulat mo dun sa prospect list mo. 'Di ba po? Yung iba, kung bakit wala kayong, napupuntahan, kung bakit wala kayong clients, kasi hindi na po ginagawa yung basic. Ano yung basic? Gumawa ka ng prospect list, yun po yung dapat mong i-organize. Sige nga po, oh, sino bang may prospect list dito? I-apply narinig ko na 'yan, ginawa ko naman 'yan. Sinong ipa-follow up mo? O halimbawa nakita mo long time friend, nakita ko yung long time friend ko, 10 years. 10 years na po kami nagkita, bigla kami nagkasalubong. Kapag hindi ko nakuha yung kanyang cellphone number, address niya, wala akong pa-follow up. Lalo na kaya kung hindi mo nakuha yung full name niya sa Facebook. Kasi minsan ang name natin sa Facebook ay hindi totoo ang nilalagay, yung mga kaibigan natin 'di ba minsan pabaliktad. So, mahalaga po na kayo po ay may bitbit o kaya kayo nagsusulat. So, okey lang po ba yun, Optimians, magsulat tayo?
prospect list. At least 100 of names. Ma'am, billion po ang tao sa Pilipinas. Kaya ayaw namin nakakarinig ng, ay wala na po akong ano, wala na po akong client, wala na po akong ano, wala na po akong mga nasusulat ng mga kaibigan. Imposible. Imposible po yun. Kami po hanggang ngayon, punong-puno pa ang prospect, ang ano namin, notebook. Di ba? So gawin po natin yung mga uplines, yun po ang ituro natin. Alam niyo po ba kami, sabihin natin wala na akong prospect list. Pero yung business partner ko, napasali ko, yung bago, yun ang marami. Yun ang kuhaan ko ng prospect. Tama ba? Kung ano ba, wala na ako. Wala, may pinapa-follow up man ako, pero konti lang. Ang tanungin ko yung business partner ko, hingyan ko siya ng maraming friends. Ganun po ang gawin nyo. Kaya nga po, hindi po pwedeng mag-stop mag-direct. Sponsoring pa more. Na mag-sponsor hanggat kaya. Mag-share ng product. Okay po. So dapat wala tayong lapse doon sa ginagawa natin mga basic. Okay, next po tayo. Bibilisan ko lang ha kasi may utang ako sa inyong 30 minutes. Okay, ito po ay isa sa mga tinuro pa namin noon. Okay po. Dahil nasa basic tayo, calendar of activities. Calendar of activities, sige nga, sino ba may calendar of activities? Baka kami pa rin. Tanungin niyo po mga uplines, Coach Ricky Pilones, Coach Hans, Coach Gab. Ma'am, alam niyo po ang calendar of activities namin sa cellphone. Puno po, walang bakante. Maswerte ka na kung may bakante kami. Pero yung calendar of activities namin, lahat po yan may schedule. Ma-cancel man yan, at least, pero may pampalit po yan. Di ba po? Pansarili mo. Okay? So nakalagan dyan, calendar of activities, ito po isa sa mga kailangan mong always i-organize. Clear and organized. Always plot your appointments in your daily calendar planner, either for a meeting with a prospect attending program and meeting your sponsors and groups. Sabihin natin wala ka pang grupo. Alam niyo kung bakit marami mga schedule ng mga uplines? Kasi po, may mga team po yan. Kung ikaw wala ka pang team, dapat ikaw mas maraming calendar of activities. Lagay niyo po, alimbawa mamayang gabi, mamaya 7 PM may training. Pero yung maghapon mo, may schedule ka nun. Hindi naman kasi lahat, kasi hawak natin yung business natin eh. Wala tayong boss-boss dito, baka mamaya isipin nyo, kaya nga ako nag-resign eh, para hawak ko yung oras ko. Kaya lang, dahil yung mindset mo, naka-resign ka ng trabaho mo, halos wala ka naman ang ginagawa. Kaya mahalaga po ang calendar of activities, guys. Meron po bang gumagawa dito? Calendar of activities bukod sa amin? Sige nga po, pa-type to nga ng merong calendar of activities. Pa-type to na may calendar of activities, 622 attendance. Ay, yan si Ma'am Jane Quijano, meron talaga yan. Si Ma'am Daisy din, meron talaga yan, hindi nawawala. Sir Aris. Sino pa? Yun. Malalaman po, alam mo kung bakit, sino malalaman mo may calendar activities? Kahit isang boteng of juice lang yan, may hatiran ka, isang essential, ilagay mo sa calendar of activities mo. Kasi bakit? Ibig sabihin, si Ma'am Lisa, ibig sabihin, araw-araw may gagawin ka para sa pangarap mo. Kasi di ba nabuhay ang pangarap natin, Ma'am Lomi, nabuhay ang pangarap natin dahil kay Opti. Team Great Wall Sir Jude. Tingnan niyo po sila. Kaya napapansin niyo po, kung sino pa yung may mga resulta, sila pa po yung pinakamasisipag. Di ba po? Sila pa po yung halos wala ng pahinga. Ayan yung ang dami may mga calendar activities yan. Hindi niyo po yan makikita na dala-dala nila, nasa cellphone po yan. Meron po tayong may makita kayo ng calendar. Naka-plot na po lahat yan. Bukas saan ako? Next day saan ako? Friday, office ako. Claim ako ng payouts. Di ba? Yun ang hindi nawawala. Baka naman puro nakalagay. Bakante yan, tapos activity mo lang. Baka natatawa naman ako sa comment ninyo. Baka nakalagay lang naman doon sa calendar activities ninyo, sasama ako kay ganito. Huwag nang ganon, dapat may sarili ka. Punta ako Friday, may payout. Paano yun kung wala kang ginagawa? Di wala ka rin dapat sa Friday kasi wala ka rin may claim na payout. Tamang-tama. Di ba po? So, ang dapat pumunta doon yung may payout. Di naman. Okay. Pwede naman pumunta doon anytime. Okay? So, next tayo. So, maliwanag po tayo sa kailangan i-organize ng upline. Okay. Number 4, arm yourself and complete your marketing tools. Nako po, wala ako niyan. Dati, no? Nung kami po yung nag-uumpisa, number 1 na ginagawa namin, nagsasaturate po kami.
Imagine niyo po ang kapal ng mukha talaga namin. Iniikot namin ang Manila, iniikot namin ang Bulacan, iniikot namin ang Letex. Iniikot namin 'yan. Alam niyo po ang ginagawa namin? Flyering. Ang tawag namin do'n bayanihan. Pero hindi po 100% may makukuha ka diyan sa flyering. Ang prinaktis namin diyan kapal ng mukha. O ang kapal ng mukha, gusto naming mainitan, naranasan naming mainitan, maarawan. Hindi po kami kakain ng tanghalian 'pag wala kaming benta. Gano'n po kami nung kami nag-uumpisa. Kaya kailangan mong i-prepare or marketing tools mo, flyers. 'Di ba may flyers na tayo sa head office? Kumusta naman kung manghinayang ka sa flyers? 'Di ba po ginawa na ng marketing team 'yan para sa atin. Wala pong kanya-kanyang flyers, ha. Meron po tayong organized flyers, mga official flyers na mabibili sa mga mega center at head office. Bawal po yung mga iba-ibang flyers, okey po. And then calling cards, mahalaga po may calling cards. So, 'yan siyempre pangmayaman, eh, nag-i-insist tayo payaman tapos wala tayong calling cards. Mag-ano po kayo, mag-take kayo ng risk na magkaroon po kayo ng mga marketing tools. Ayun, brochure, ayan, magkakaroon tayo ng brochure, 'di ba? Clear book, mawawala yung clear book, mapapalitan ng brochure. So, antay-antay lang tayo. Then, ballpen, 'wag naman yung ballpen na parang, binili mo lang sa tindahan na Panda, ha? 'Wag naman yung Panda. Tapos, Monggol, 'pag walang ballpen, Monggol 1, Monggol 2. Payaman tayo tapos naglatag ka ng ano, ng marketing plan. Nakita ng client mo, pinansulat mo kulay pula pa, Panda. Whiteboards, sa may mga sasakyan hindi yan nawawala. May whiteboards, bond paper, products of course. Huwag kang lumakad ng wala kang produkto. Yung iba kasi, "Apply, wala akong pambiling product." Meron, nagagamit yung kapital natin. Dapat yung kapital natin, sine-save natin yun, ano po. Then, pinakamahalaga sa lahat, application form. Ma'am, sir, kapag wala kang dala-dalang application form, maniwala ka sa akin, lahat ng kinausap mo walang wenta. Kung kayo po'y magma-market, pumunta kayo sa isang kaibigan, 'pag napresenta niyo sumali man o hindi, mahalaga po papilapin mo 'yun ng form. Bakit? Darating ang time kahit nalatagan mo 'yan, merong halimbawa Spartans, ako may nilatagan ako, team Spartans ako, ay napuntahan ng team Knights, hindi ko puwedeng pigilan 'yun, hindi ko puwedeng bawalan 'yun. Bakit mo, nilatagan ko na. Anong proof mo na nilatagan mo siya? Eh, wala ka namang pinapil-upan na application. Tama o tamang-tama? Oh, dapat po ang pinakakailangan niyong bitbit, magpa-xerox kayo, bumili kayo sa head office at kasama yan sa package. Ipa-xerox niyo po, meron kayong ano dun, application form. Okey po, oh, tama, 'yan. Medyo mabilis na tayo at, huwag kayong mag-alala hanggang 50 lang 'to, joke lang. Okey, next tayo. Number 5, 'yan may nakalagay diyan, tee up all online speakers and share offline trainings, YouTube and recorded trainings. Ma'am, sir, kumpleto na tayo. Lahat 'yan. Ang gagawin mo na lang, i-share mo yung mga speakers. 'Wag yung sinend mo yung link mo sa kaibigan mo, hindi mo man lang in-explain ano 'yan, paano a-attend, hindi mo man lang tini-up. Oh, katulad ng ginagawa ni Coach Sans, imagine niyo po yung kanyang obligasyon, tiniti-up niya po yoong mga speaker. Tapos para hindi ka naman maano, "Sino ba 'to?" Para kahit papaano may idea ka, ano bang training ngayon, 'di ba? So kayo naman halimbawa, magpa-OVP kayo sa upline ninyo, magpa-Ondo kayo sa upline ninyo, iti-up mo naman yung speaker, yung upline mo. "Ito yung upline natin, alam niyo po dating gusgusin 'yan." Kahit gano'n okey lang, kahayaan na lang. Hindi, joke lang. Ah, dating butcher, 'di ba, puwede. Dating butcher, tapos dating hindi naniwala sa network marketing, dahil kay Opti, ito na po yung buhay nila. Gano'n, hindi para ipagyabang yun, ma'am, sir. 80% po para maging positibo ang kausap between clients and uplines, dapat pagalingan tayo mag-tee-up. Okey po. Pagalingan tayong mag-tee-up, ma'am. Wag niyong ano yun, wag niyong nilalayo yung sarili niyo dun sa tee-up, okey po? I-share natin yung mga offline trainings, 'di ba nagse-send si Coach Hans, sa Spark Tuesday meron din 'yan. Nagse-send si Coach Hans ng schedule monthly. Ma'am, kapag nakita mo 'yan sa Facebook o kaya sa GC, bakit hindi mo i-save? Kasi bakit hanggang ngayon may nagtatanong pa rin sa'kin, "Ma'am, ano pong training ngayon?" 'Di ba? As upline, kung ikaw ay may grupo na obligasyon mo na dapat ikaw nagse-save ng mga gano'ng mahalaga na inputs para pagdating ng mga times na magtanong ang grupo mo, hindi mo na itatanong doon kay Sir Gab.
Imagine mo po, Sir Gab, Sir Ran, sino pong speaker ngayon? Grabe, no? Upline ka, may grupo ka na, tinanong mo pa kay marketing director o kaya kay VP. Hindi nag-reply si marketing director kay VP. Ay, kakaya na kung kay chairman ka pa magtanong. Di ba po? Ito pa. Ginagawa ng marketing team yung mega centers, location, lahat. Nandun na lahat. Di ba po? Sir Hans, ano pong address ng ng mega center Taguig? Imagine mo pa yun, tatanong mo pa kay Sir Hans. Sir Gab, ano pong address ng ng Iloilo? Mga ganon. Ano pong address ng mega center Alabang? Tanong mo pa kay Sir Jomar. Di ba po? So, ikaw bilang appliance, obligasyon mo na i-save mo yun. Bakit? May team ka eh. Kung alam mo sa sarili mo na may grupo ka, i-save mo na yung mga bagay na kakailanganin ng team mo at ng sarili mo. Di ba po? Tamang-tama yun ulit, Okay po. So yun naman yung mga dagdag lang na yung iba hindi ginagawa kasi nai-enjoy na masyado. Okay po, so next tayo. Na-enjoy na yung hataw-hataw, yung basic hindi nagagawa. Okay, paano mo daw malalaman kung ang business partner mo or clients mo ay umattend ng training? Simple lang. Kapag kaya niyang sagutin yung simpleng tanong mo. Sige nga kung umattend ka, sino speaker kanina? Sige nga kung umattend ka, anong topic kanina? Di ba? Ganun lang. Kailangan, vice versa kayo. Tulungan mo siyang umattend, tulungan mo din siya ulit matuto. So follow up. Hindi porkat umattend niya ng training. Pag umattend ng training, partner, kumusta naman yung na-attendan mo kanina? Siguro naman marami ka ng take down notes, Siguro naman kilala mo na yung nag-speaker kahapon, Ay, yun po si yan. Yun po si ating marketing director, yun po si Ganon-ganon din. Kailangan po matuto tayong mag-guide ng tama. Kasi grabe po, isa po yun sa kailangan na yung upline kasi kung alin yung basic, yun yung hindi nagagawa. Kasi bakit? Humataw ng humataw ng humataw. Di ba po? I-guide natin. Araw-araw meron tayong pumapasok na accounts. Araw-araw meron kang napapamember. Kumusta naman kung iwan mo yan? Di ba po? Huwag kayong mag-recruit ng mag-recruit ng mag-recruit tapos iwan mo lang din. Hanggat hindi yan marunong, tanungin mo, gagawin ba si Opti o hindi? Kasi kung hindi, di next. Ganun lang eh. Kung seryoso siya sa pangarap niya at pangarap mo, parehas kayo ng vision, alalayan mo, huwag mo agad iwan. Okay po? Sige, next po tayo. Number 6 na tayo. Ito lang naman ay hanggang lang to, hanggang mga 10 lang. Ayan. A day with the office. A day with the office. Maganda po bang office natin? Sige nga po, type 3. Sino nagagandaan sa office natin? Type 3. Malamang yung iba hindi pa nakaka-attend sa office, hindi nakakapunta. Apply ng layo, sayang pamasahe, di wow. Ma'am sir, hindi. Take ng risk. Ang ganda. Sobra, tinan mo. Ang ganda. Apply ng layo namin. Ay, anin ko pa yung nasa Visayas, Mindanao. Tatanggapin ko pa yun. Pero kung nandito ka lang sa Luzon, hanggang ngayon, ang tagal mo ng member. Hindi mo pa na-attendan yung mga mega center, hindi ka pa nakapunta sa mega. Ay, Diyos ko, Rod. Dapat po, ang head office po, ang number 1 na pinupuntahan mo sa first day, second day mo. Hindi yung pupunta ka lang doon kapag may payout ka. Pag wala kang payout, hindi ka pupunta. Mas masarap kayo mag-pay inside office. Mas masarap kayo mag-pay in sa mega center. Di ba po? Ang lawak, ang ganda, organized. Ano pa? Dapat alam mo kung saan ang bilihan ng product. Kasi tanong ng tanong, saan po dito bilihan ng product? Saan po dito yung kuhaan ng payout? Saan po dito yung sa GC? Ay po, ginawa ni chairman, gumastos ng pakalaki-laki para lang magkaroon tayo ng magandang opisina. Saan ba yung office ninyo? Parang doon sa may Quezon Ave yun eh. Basta doon yun sa may front row. Hindi. Ikaw bilang upline or bilang ikaw distributor ni One Opti, karapatan mong pumunta ng head office. Tama o tamang-tama. Huwag mong sabihin malayo. Bilang negosyante, karapatan mong malaman para pag tinanong ka ng business partner mo, meron kang may i-guide sa kanya. Okay. Ang head office po ay para sa lahat. Commission, okay, kuha ng payouts, ayan, commission payouts. Tapos pwede kayong mag-ma'am dyan, meeting after meeting. Alam niyo po kung meron kayong clients na medyo maarte, naghahanap talaga ng opisina, doon niyo po dalhin. Pinakamabilis. At ito po, advice lang. Pag kayo po naman ay nagpunta ng opisina, yung may gagawin ka po, be productive. Hindi yung pupunta ka doon, ginawa mong tambayan yung opisina. Okay, so wag po masaktan. Yun po, ito naman ay mga tip lang. Ang opisina gawin natin isang pangalawang bahay natin.
Pangalawang bahay mo kasi kung may bahay ka, ingatan mo rin siya, irerespeto mo rin, 'di ba po? Mahal natin si chairman, eh. So si chairman, bilang siya ang may-ari, CEO, so ingatan din natin yung opisina. Ipagmalaki natin 'yun, 'wag nating tambayan lang. Gamitin natin sige next tayo coach, Albert. Gawin po natin na isang halimbawa ang opisina, paano tayo matuto. Ang tawag diyan training pa rin, ang tawag diyan proseso pa rin, okey po. Ano ang dapat mong gawin, what we should know in the office while we are there, okey po. Kailangan alam mo paano i-tour ang client mo sa opisina. Unang-unang hanapin ng client mo ano, may CR ba kayo? Okey po. Dapat alam mo, kasi una kang pupunta dun, eh, 'di ba? So sa pangalawang punta mo may kaibigan kang gustong makarating opisina, alam mo na. Oh, 'di ba po? Dapat nga ultimong pangalan ng gwardiya kilala mo, eh, 'di ba? Paano mag-office tour, dapat alam mo. Turo mo saan yung bilihan ng product, releasing ng product, okey po. Paano mag-EBC rule, okey. Paano mo ituturo sa kanila yung millionaire's room, counter, yung stock, okey po. Itong diinan ko lang. 'Pag ikaw naman ay nasa opisina, i-build up mo naman yung uplines mo. Halimbawa may guest ka, ang ginawa mo dinaan-daanan mo lang si upline, si coach dun. Yung mga uplines natin, alam niyo po, believe ako na na ano po, 'pag nandun sila sa office, yung hihilahin ka na lang, minsan hindi mo na nga kilala kung sino hihila sa'yo, eh, 'di ba po? So tayo mga, downlines 'no, i-build up natin yung ating business partner na po, hindi lang naman upline ibi-build up mo, eh, yung ano po, downlines mo rin, i-build up mo ng tama, okey po. Get to know some top performers. Ma'am, sir, ang top earner po hindi hindi ipinagyayabang, pero kailangan mong gawin. Ito po si ano natin, si TD Hans, ito yung training director natin. Ito po yung ating top 1, ito po yung top 2, top 3, top 4. Yan po, grabe po yan. Alam mo yung mga background na mga yan, Diyos ko, ano mo po, i-search mo lang yung pangalan niya, mas makilala mo siya. Gano'n po, dapat tee up pa rin. Di ba po, ang halaga ng tee up, ma'am sir. Napakahalaga. ABC rule, napakahalaga. Okay po, kapag may OBP, meron tayong mga ondo, pag dumating na yung gatherings natin na malalaki sa head office, ma'am, ang unang tinuro sa amin noon sa head office, "Ma'am, meeting after meeting, hindi kami umuuwi hangga't hindi kami nagbubuangan." Uso sa amin 'yun, eh, yung team ko, Diyos ko, "O walang uwi, kumpul-kumpul 'yan per team." Gano'n po kami. Halimbawa, buong Spartans, Spart Tuesday, bago po umuwi 'yan, kanya-kanyang bilog 'yan. Circle po kami, ang tawag do'n, ma'am, meeting after meeting. After team building, ginagawa pa rin namin 'yan, okey po. So gano'n pa rin po kapag may OBP, mag-ma'am po kayo. Ang tawag dun follow-up na, kumusta friend yung narinig mo kanina? Kumusta friend yung natutunan mo kanina sa training? Ganun dapat. Okey po. So, meron po bang natututunan? Type 4 naman diyan, ang init po na dito, pinapawisan na ako. Type 4 naman diyan kung, nandito pa kayo, may kausap pa ba ako? 617, iyon, thank you, thank you. Napaka-active naman nitong mga 'to. Ayun, salamat, salamat. Ah Next tayo matatapos na tayo, 'yun. 'Di ba offline yung pinag-uusapan natin kanina. Ah, Number 7, my home-based business attitude. Ma'am, hindi lang pala sa offline may tamang attitude, pati ba sa ano, sa online may tamang attitude pa rin? Kasi ang ating business online, offline, dalawa, eh, 'di ba po? So kailangan po, ituro natin sa ating mga business partner at ituro mo rin sa sarili mo, baka nakakalimutan mo. Whatever you can do outside also affects your business the same way like you do it in the office. Use the product, sell it as retail, use social media, avoid unnecessary movies, huwag tulog ng tulog. Ay, sorry naman. Ba't nasama yun? Okay po, home-based business. Okay. Eh, hindi talaga 'to maiwasan. Ano po, minsan, do'n tayo sa huwag tulog ng tulog. Payaman ako, eh, payaman ka mas lamang pa yung tulog mo, okey po. Mas yung 7 days a week mo, ay 7 days mo sa OT, 5 araw do'n yung pahinga mo, 2 araw lang yung hataw mo. Okey po. Avoid unnecessary movies. Instead na manood ka ng Kardo, instead na manood ka ng mga drama-rama 'no, drama-rama sa hapon, okey? Mas panoorin natin yung mga, motivations, mga, different companies network marketing.
Marami kang matututunan dun ng mga, motivations, 'di ba po? Kahit iba't ibang kumpanya, 'wag lang ikaw sumali dun. Ang networking naman kasi is copy business, 'di ba? So, dapat dito pabilisan lang kumopya. Kopyahin mo yung mga motivation na puwede mong isalin sa business partner mo. Okay, use social media. Ma'am, sir, sa panahon ngayon, halos lahat po gamit ng social media. Imagine niyo po, ang daming nag-ukay-ukay, ang daming nagla-live selling, ang dami po. Imagine niyo mo, puwede naman tayong mag-live selling din, 'di ba? Mga artista, 'di ba po, mga beauty products, ang dami po. So, ang social media po, kaya nga bawal mag-post ng negative diyan, eh, 'di ba? Lalo na 'pag networker ka, nag-a-attract ka ng magandang, attitude. Tapos ang pinost mo, "Hoy, magbayad ka naman ng utang," 'di ba? O pa-post-post ka ng payaman, hindi ka nagbayad ng utang. Negative. So, ang i-post natin is yung mga makakatulong kasi, we attracts, people. Okay po. So, ang business natin is, positive mind. So, talagang control your emotions. Ano po? Okay. So, kung ano daw yung ginagawa natin offline, okay po, siya ay nakakaapekto din sa online. Okay. So, dapat, parang ano yun, parang parehas din. Kung ano yung ginagawa mo sa offline, yung online mo ay parang isipin mo rin na halos parehas lang. Okay. So, next po tayo. Naku, malapit na tayong matapos. Ayan. My first prospect and downline. Parang medyo didiinan ko dito. Ano? My first, sana may natututunan kayo. Ano? Okay. Doon tayo sa arrive ahead of time. Okay. May first prospect ka. Sa first prospect tayo. Imagine mo kung may first prospect ka sa Albert, Sir Albert. Ang usapan ninyo alas 10, dumating ka 11. Tingin mo, sasali o hindi? 'Di ba hindi? Kasi bakit? Ang usapan ninyo 'pag sinabing on time, dapat 30 minutes before, 'no? 30 minutes before nauna ka sa client mo, hindi yung client ang mag-aantay sa'yo. Masuwerte ka kung mahabang pasensya niyan. Kasi kung hindi, uwian ka niyan talaga. 'Di ba? Masuwerte ka kung close friend mo. Eh, what if naman kung Agila yung ka-meet up mo, 'di ba? Agila tapos dumating ka, hindi hindi mo sinunod yung oras. So, mahalaga po yung oras. Parang pagkuha ng pangarap 'yan. Huwag mong sayangin yung panahon na puwede mong gawin ipagpabukas mo pa. Upline bukas na ako maglatag, bukas ko na kausapin, siguro puwede pa naman siya. Imagine mo ipagpabukas mo pa yung latag mo, puwede mo namang gawin yung latag mo ngayon. Ngayon na yung kausap mo, ikaw pa yung nag-set, puwede ba natin reschedule? Ikaw pa nag-reschedule sa client mo, eh, ngayon na nga siya puwede, 'di ba? Papaano ka makakakuha ng agilan niyan kung kinatamaran mo pa, 'di ba po? Your guest should be placed in front of the seminar room. Tama po. Ito po, 'pag meron kayong guest, ah sa mga OBP, bawat area may OBP tayo. Hindi lang 'to sa office bawat area. O ikaw naman na may guest, paupuin mo sa harap. Yun yung una kong sinabi kanina, laging sa harap. Okey po. Okay, next. Do not give all the information. Ito po, anong ibig sabihin ko dito? Kapag po kayo may guest or may downlines, ang topic is OBP. Sabihin nating IPT. IPT naman. IPT yung topic, ibig sabihin mo on products. Sumingit ka ng sumingit ng sumingit ng ibang topic. Tingin mo yung utak niya, saan siya kaya naka-focus? Kung ano lang yung dapat pag-usapan, yun lang. Huwag mong ibigay lahat yung information kasi sabi ko nga kanina nabibilaukan siya. Okay po? Oh, sit beside your guest while listening to the training and build up the speaker. Inulit ko lang ulit yung kaninang topic ko. Ibig ko sabihin, tabihan mo yung guest mo, hindi yung guest mo nasa unahan, ikaw nasa likod nakipagkwentuhan. Kung nakikinig yan, tabihan mo siya. At i-build mo rin yung speaker sa kanya. Okay? The guest should only be in the office for 2 to 3 hours on his first day. Ma'am, eto po kung kayo po ay may mga guest na dadalhin sa office, pinakamatagal po ng first day ng client ng guest niyo is 2 to 3 hours. Pinakamatagal na yun. Huwag mong i-stay si guest mo doon sa venue ninyo kaya sa head office ng 5 hours. Hindi na po yan sasama sa'yo sa next day. Bakit? Malay mo may importante pa yang pupuntahan. First day niya yun. So, dapat excited siya doon at 2 to 3 hours lang po pinakamatagal niya. Okay po. So, sana may natututunan po kayo. Okay, so next po tayo, Sir Albert. Okay, ito po, tama po ito. Ayon kay John Maxwell, okay, successful people listen. They learn, eventually they lead. Totoo po ito. Kasi kung sino yung mga taong nakinig, di ba sila po yung mga successful ngayon? Sa UPTI na lang, tumingin tayo sa UPTI. Sino ba yung mga unang nakinig noon hanggang ngayon? Di ba? At kung sino yung mga unang nakinig,
successful ngayon at sila rin din yung tamang nagtuturo ngayon. Okay po? So ibig sabihin po, lahat po ng puwede nating matutunan, i-keep natin siya. I-keep natin para 'pag nagkaroon tayo ng isang malaking grupo, meron tayong ituturo. Okay po? So next tayo. 'Yan ito pa, be careful what you teach. It doesn't really matter if you teach the right and wrong things. Okay? What matter is that it can and will be duplicated. Okay? Kung ano ang nakikita at ginagawa natin para sa kanila, ito ay tama. Parang anak, ano po, kapag nagturo tayo sa una at ang tinuro mo sa anak mo ay mali. Okay po? Pag mali yan, habang buhay niyang tatandaan yun. Halimbawa, kapag nagkamali ka na mag-present ng marketing plan, binago mo yung mobile stockist kong plan, binago mo yung 750, may binago ka sa marketing plan, nag-iba ka ng plan, I mean, ng pagpe-present. Okay po. Nagdo-duplicate tayo. Ang tinuro mo ay mali. Hanggang sa tumagal siya kay Opti, yun ang papakinggan niya. Lalo na 'pag hinype mo, 'di ba? Hindi naman natin kailangan mag-hype. Huwag na tayong mag-hype, noon yun puwede. Ngayon hindi naman natin kailangan mag-hype. Okay po? Hindi po namin ginawa ang mag-hyping. Okay po, mag-ingat po tayo sa pagtuturo, lalo na kung yun ay baguhan. Ang ituro mo, yung kung ano yung sinabi ko kanina, unti-unti lang, step by step lang hanggang makuha niya. Okay po, parang anak yan, parang sisiw na inaalalayan natin. Gano'n po mag-duplicate, 'wag kaagad yung buo. Okay po? So dapat po, alam natin sa mga sarili natin kung ano yung tama ng kumpanya, kung ano yung tamang tinuro ng higher upline, ng ating mga mother team, yun lang din yung ituro mo. Huwag gumawa ng sariling kwento. Okay po? Huwag halimbawa sa testimonial na lang, hindi mo naman na-experience, wala ka namang proof, pinagkukuwento-kuwento mo na. So dapat may proof din. Ano po? So next po. 'Yun 9 na tayo. Matatapos na ano, imagine mo 1 hour pa nga lang tayo, eh. Sa opisina nga umaabot tayo ng ano, tagal, 'di ba? Nung kami nagte-training umabot po kami ng, 2:00 madaling araw. Ta's minsan umaabot pa kami dun naabutan kami ng baha, wala pang may sasakyan nun. Pero grabe po, yun po ay mga kwento na lang. Ngayon po napakasuwerte talaga ninyo kasi bakit may Zoom, eh. Kami po naghahanap pa ng pamasahe, nakatayo sa bus, lahat-lahat na matutulang kami. 'Di ba po, gano'n po kami ka-aggressive umattend ng training noon. Tingnan niyo naman po kung hindi kami umattend o hindi kami nagpabugbog, hanggang ngayon wala naman kaming mai-shi-share, 'di ba po? Okey, dito po tayo medyo nahirapan, eh. Alam mo kung bakit ano, yung iba walang resulta o hindi continuous yung result nila? Kulang sa duplication kasi bakit gusto nila recruit ng recruit, gusto nila mag-invite ng mag-invite, hindi niya alam paano mag-duplicate. Kasi bakit hindi nga natin tinuturo ng tama yung basic. Okay po. So dapat po tayong lahat matuto mag-duplicate. Umpisa nga yun sa account, eh. Dapat hindi kayo apply na kung kayo po ay maraming ano, grupo na, hindi ikaw dapat nag-i-encode. Dapat turuan mo yung business partner mo. Okay, building downlines duplication means duplicating oneself. Tama po. Kasi kapag nagdu-duplicate ka, okey po, kapag nagdu-duplicate ka ng tao, yung sarili mo kasi, kumbaga yung vision mo sa kanya, sinasalin mo sa kanya. Kung anong meron kang karunungan, isalin mo sa kanya. Upline, wag mong ipagkait kung anong meron ka. Yung iba kasi, ayaw mo lang i-share yung kaalaman niya. Hindi, dapat po mabilisan tayong mag-duplicate, 'di ba po? Pero tandaan niyo naman po mga downlines na mga business partner, hindi po lahat puwedeng ituro ni uplines. May mga pagkakataon na merong natitira yan at gano'n din po kayo, lahat tayo, okey po. So gano'n po talaga nakikita kung gaano po, ah, kalaki po ang natutunan natin sa mga upline. Kaya yung duplication, matuto kayong mag-duplicate sa T-app, simple lang. Pag-attend ng training, encoding, duplication, pag-attend ng mga team building, gano'n po. Gano'n po ang mga power of duplication. Pagtayo sa unahan, turuan niyo po. Kasi kapag hindi kayo marunong mag-duplicate, naku po, walang kumita ng malaki sa Opti ng mag-isa, tandaan niyo po 'yan. Walang kumita dito ng dalawa lang ng downlines. Paramihan po dito, paramihan ng duplication. Bakit po? Great leaders lead by example. It's not about a numbers, it's about leaders you make. Ma'am, sir, ang dami mong downlines, sabihin natin 10,000, 15,000. Tingnan mo kung sino active diyan.
Baka marami lang sa numbers. Tingnan mo kung ilan tumatayo diyan. Tingnan mo kung ilan ang may resulta diyan. Tingnan mo ilan ang sumusunod sa'yo diyan. At tingnan mo sinong umaattend ng training diyan. 'Di ba po? So dapat ikaw multitask 'yan, eh. Hindi yung ano, hindi yung, kung sino lang yung titingnan mo yun lang. Okey po, dapat great leader lead by example. Ikaw po lahat nakikita ng business partner mo, lahat multitask. Okey po, 'wag tayo magparamihan ng dami ng accounts, magparamihan tayo ng leaders. Okey po? Sige, next po tayo, paramihan ng leaders, Okey, bigyan ko kayo ng tip. Expose, ito po, para ma-boost niyo po ang mga business partner niyo. Expose your people to your uplines. Expose your team. Cross-line, especially on team day. Halimbawa, may team Dragons, team Knights, team Spartans. Expose mo yung team mo. Pakilala mo sa Opti. Okay po. Invite them to attend company's event, keeping year-end party. Ma'am, di ba, magti-third year anniversary si Opti. Pa-attendin niyo po, wag lang tayong attend. Karapatan po ng lahat ng Optimians na umattend ng mga company events. Kapag may mga keeping naman, ma'am, sir, ma'am, huwag naman kayo magpahila kay upline. Pag sinabing may keeping, attend. Wag na iti-text ka pa. Pag may keeping banding, iti-text ka pa isa-isa. Bakit kailangan pang i-text? Alam mong team mo yun, may keeping banding kayo, dapat automatic nandun ka. Huwag ka na mag-antay na, i-chat ka pa o tawagan ka ng upline mo. Alam niyo po kung sino yung mabilis sumunod? Yan po yung mabilis yumaman. Di ba? Hindi nagpapabigat kay upline. Kasi di ba, sobrang pabigat. Huwag pong ganon. Okay po? So, invite sa third year anniversary. Ngayong December may mga year-end party. Huwag na magpabebe. Wala kasi akong pera. Bakit? Kailangan ba ng pera? Imagine mo sa loob ng isang taon ayaw mo man lang umattend ng gatherings. Imagine puro hataw tayo isang taon, wala man lang banding. Ma'am, sir, mahalaga po yung magkakilala kayo ng bawat team. Cross-line man yan. Okay po. Sa Spartans Day, every Tuesday, umattend kayo ng Spark Tuesday. Dragons Day, umattend po ng Dragons Day. Di ba? Minsan nga, pwede namang umattend si Spartan sa Dragons eh. Wala naman kasi tayong team. Pwede po yun. Pag mga Zoom training, kasi makakuha tayo ng iba't ibang idea sa training. Sa Nights, kung may training, pwede po umattend. Ang team Nights po, naghihila ng team Spartans yan. Ganun po sila ka-open. Ay po, take a picture with CEO. Ginagawa naman natin, di ba? Kung mga first timer kayo, kung nandiyan si chairman, magpa-picture. Si chairman ay napakalawak ng ngiti. Si chairman ay walang kasawa-sawa sa ngiti. Buti nga naka-mask yun eh. Sabi niya, buti na lang naka-face mask ako, nababawasan yung pag-ngiti ko. Sabi lang ni chairman. Okay, magpa-picture sa top earner, magpa-picture sa upline, magpa-picture sa may testimony, sa live testimony. Halimbawa, sir, yung gumaling sa ganito, sa ganyan. Magpa-picture. May before and after. Kasi kung may kausap ka, may ganun sakit, may papakita ka, gumaling sa cancer, ganun dapat. Yan po yung mga tip lang hindi ako galit. Okay next tayo. Create, malapit na. Hanggang 12 lang to. Create a right yourself and embrace company culture. Mukhang ito yata ang ating magandang pag-usapan. Always positive mind. Okay. Picture tayo. Always smile. Ayun, kahit pangit tayong ngumiti, ngiti-ngiti do shortest time for success. Okay po. Ang pagkuha ng pangarap, hindi rin mabilisan, po, talagang kailangan paghirapan. Guys, kailangan po positibo ka. Yung sarili mo, kailangan i-create mo na tama. Okay po. Nasa tamang kumpanya tayo. I-embrace mo, yakapin mo yung kultura ni Opti. Alam niyo po, natutuwa ako sa mga na-encounter ko na mga networker o yung mga bago pa lang na-meet, no? Ma'am, grabe. Iba po palang kultura ni Opti. Unlike doon sa mga nadaanan ko na ibang kumpanya. Opti culture is the best. Ang hindi magsasabi ng hindi maganda si Opti, Diyos ko po, pwede na kayo mag-leave. Okay po. Ma'am, sir, wala nang kakaiba, wala nang hahanapin pa. Ang kultura ni Opti, ewan ko na lang. Siguro may mga may experience kayo na hindi nag-stay kasi hindi nila tanggap kung ano meron kay Opti. Bakit? Ang gusto kasi nilang kultura, kung ano yung kulturang bit-bit nila. Ma'am, kung babalikan ko lang po yung day 1 ni Opti, kung paano kami magsiksikan sa head office, kung saan yung transaction, bilihan ng product, training, isang kwarto. Kung paano nadapa ang mga speaker, makahabol lang sa oras.
kung papaano marating ang Welcome Rotonda kahit umuulan. Para kaming suman kung noon wala pang may tseke. Ano po, walang may tseke, walang parang ghost town ang head office namin sa Welcome Rotonda that time. Baka yung iba nakikita yung ngayon. Pero kung ikukuwento ko po sa inyo ang day 1 ni Opti, kasi sina-Coach Hans po siguro kung sila po ay, sila po yung pillars of the pillars talaga. Ano po ako, siguro 2 buwan na si Opti nung ako'y na-kidnap ni Upline Lester. Grabe po. Ngayon, Diyos ko may maingay. Tapos po, ganito mo nangyari. Ma'am, mahihiya ka nang pumasok sa office namin. Kasi parang ano, pag umakyat ka ng second floor, walang katao-tao. Tapos kami-kami pa rin. Nakakasawa na nga mga mukha namin. Imagine mo magturo si Sir Hans, 2 downlines lang, 3 downlines lang. Pero buang na buang kami. Inisip ko nga, ano kaya tayo dito? Babaho kaya ang buhay natin dito? Di ba po? Sir, wala pa akong natutulungan ng product. Wala pa talaga. Wala pa akong na-share ng product. Wala akong mai-share. Tapos ang check ko, Diyos ko, 2,000. Pero alam niyo po yung 2,000 na yun, pinagmalaki namin yung payabangan kami ng post. 2,000 cheque. Proud na proud kami. Ewan ko ba ngayon, bakit nahiya mag-post yung iba? Kasi 750 lang cheque mo. Ma'am, ipagmalaki mo na may 750 ka. Kahit maglakad ka sa kalsada maghapon, wala kang makita 750. Di ba po? Huwag mo ikahiya na ikaw ay may cheque kakarampot. Bakit? Ang lahat ng malaki namin ngayon, 6 digits, 7 digits ngayon, nagsimula po sa 2,000, 3,000. Ganun po. Pero pinagmalaki namin, security bank pa po kami noon, cheque. Security bank. Grabe po, minsan mahiya na lang kami sa teller eh. Parang tayo ang kaliitang magpalit ng cheque. Pero po, pinagmalaki namin yun. Bakit? Pinaghirapan po namin yun. Ginapang namin yun para lang magkaroon ng cheque, para lang may maipakita kami. Ganun po namin in-embrace yung kultura ni Opti. Yung tipong sabi ni Chairman, Marie Chris, magtiyaga ka lang. Ito yung una niyang sabi sa akin, Marie Chris, magtiyaga ka lang. Darating ang time, isa ka sa yayaman kay Opti. Mark my word. Ma'am, yung pagkakanada ko noon talagang nabura. Yung pag-a-abroad ko, nabura talaga. Nung si Chairman mismo nagsabi sa akin, sabi ni Sir Gab, hindi mo kailangang iwan ang mga anak mo para kumita ng pera. Di ba po? Iwan mo mga anak mo. Iniwan mo na nga nung baby pa, tapos mag-a-abroad ka pa. Subukan natin si Opti. Lalo na yung mga pineapple Lester. Parehas tayo ng bayan na pinanggalingan. Parehas tayo ng probinsya. Parehas tayo ng buhay. Mangingisda. Magsasaka ang magulang. Di ba po? Pero kung meron mang siguro magtududa kay Opti noon, kami po. Kasi bakit? Ang hirap talaga mag-umpisa. Ang hirap. Minsan nagkakasalubong kami, sina Sir Hans, walang may sasakyan. Minsan nagkikita-kita sa bus nakasabit. Yung kultura namin noon, pero niyakap namin. Hanggang ngayon, hindi po kami bumitaw sa ganong kultura. Kaya yung mga nahihirapan ngayon, ma'am, natural lang na mahirapan ka. Hindi madali kasi bakit? Pagyaman kasing kinukuha natin, million. Hindi siya 537. Kaya kung nahirapan ka ngayon, congratulations. Kasi bakit? Yung nangyayari sa'yo ngayon, napifail ka ngayon, ilang failure ba ang dumaan sa amin? Ilang bang tao nag-discourage sa amin? Ilan ba nag-down sa amin? Pero but still, nag-stay kami. Bakit? Nakatingin kami sa vision ni Chairman. Kung ano ang vision ng kumpanya, yun ang vision ng mga uplines. Makikita nyo naman po eh. Sa ngayon, Coach Gab Castillo, Coach Hans, Sir Lester, Sir Jomar, kung pwedeng huminto na mga yan, pwede naman eh. Pwede nang huminto kami eh. Pwede nang hindi na nga magtrabaho. Pero nakita nyo bang magpahinga? Wala eh. Kailangan magtrabaho. Kasi bakit? The more na may napapajoin tayo, mag-asa po yan na mabago ang buhay. Kung ang pangarap ninyo kung anong meron kami ngayon, kumusta pa kaya ang pangarap namin 3 to 5 years from now? Nangangarap ba ako ng 2 lang sasakyan? Hindi ah. Nangangarap pa ako ng 3, 4. Kasi bakit? Si Opti nagsisimula pa lang. Ma'am sir, kultura ni Opti. Kultura na dapat nating alagaan. Kapag meron tayong naririnig, nakakaiba, pagtanggol naman natin. Kasi bakit?
Kung hindi dahil kay Opti, hindi tayo nakakainom ng juice. Kung hindi dahil kay Opti, wala tayong natulungan. Kung hindi dahil kay Opti, hindi tayo kikita. Kung hindi ka pa kumikita, dapat may gawin ka. Di ba po? Huwag kayong lumayo do'n. Huwag lumayo sa training, huwag lumayo sa upline. Ipagmalaki natin na si Opti ay para sa mahirap. Si Opti ay para sa atin. Hindi si Opti para sa mayaman. Para po yan sa mahirap at mayaman. Para po sa atin. Tingnan niyo po, kung sino po yung may mga mayayaman kay Opti, sila pa po yung pinaka-humble sa lahat. At kung sino yung walang-wala, sila po yung mga grabe ang sakit sa ulo. Di ba po? Kumbaga dapat tayo vice versa. Kung gusto mong magtulungan tayo, pare-pares tayo magresulta, magbigayan tayo. So mahalin po natin si chairman. Pag mahal natin si chairman, ibig sabihin iningatan natin ang kumpanya. Pag mahal natin ang kumpanya, mahal din natin yung upline kasi sila yung nagdala. Di ba? Sige, punta po tayo doon sa next topic natin. Respectable leaders. Okay, lahat naman tayo leaders na. Paano mo masabing leader ka? Marunong kang sumunod. Okay po. Knows that she is not a boss. Tama. Loyal to the company. Respect the authorities. Loyal to his downlines. Respect all team members. Source of encouragement. Ano pa? Treat the team like a family. Understand and forgiveness. Build relationship first. Income will follow. Ma'am, ang respetadong leaders, hindi mo kailangan pangalandakan. Dapat nakikita mismo sa'yo. Good leader versus bad leader. Okay. So, hindi ko naman sinabi na bad leader tayo. Minsan, hindi na lang napapansin, tinatapik tayo ng upline. Kapag tinapik tayo ng upline, ibig sabihin concern siya sa'yo. Hindi para ipahiya siya. Minsan, tinatapik ako ng downlines ko. Tinatapik ako upline. Medyo nag-iiba ka na. Ma'am, tuwang-tuwa ako pag ginaganon ako ng downlines. Ng mga leader ko, grabe po, proud na proud ako sa mga iyan. Kasi bakit? Hindi ako magiging tama kung hindi nila ako tatapikin. Hindi porket upline ako na lang nasusunod. Hindi, walang boss. Magtapikan tayo. At kapag tinapik ka naman ng upline, huwag kang nagagalit. Ibig sabihin, tinatama niya lang tayo. Okay. Bakit kailangan ako magpatapik sa'yo? Mas mataas ang pinag-aralan ko sa'yo. Iba ang tinapos ko sa'yo. Ma'am sir, kay Opti, walang tinapos, walang background. Dito pantay-pantay dapat. Okay po. So magrespetuhan. Isa po sa tinuturo sa akin ni Upline Lester, respeto. Minsan, alam mo, may pagkakataon na hindi kami magkasundo, pero hindi kami pumapayag na maghapon or 5 hours, hindi kami okay. Kasi bakit? Doon namin nakilala yung mga ugali namin. Doon namin ipinagmamalaki na ako ito, na ikaw yan. Di ba po? Wala namang talagang mali na itinuturo. Kasi kung gusto mo umasenso, simulan mo muna sa attitude mo. Yes, upline attitude. Ay, grabe po. Kung nakikita nyo lang po yan, kung may nakikita po siguro kayo, yung mga sas ko dyan, ang kaunahan ko natanggap, yes, upline attitude. Hindi ko pinagyayabang, pero hindi ko alam. Kasi ang tao, ang upline natin, hindi po yan bulag. Kahit hindi tayo nasasamahan yan sa hataw, nakakaramdam po yan. Hindi po yan bingi. Hindi po yan manhid. Kahit hindi kayo magkasama niyan sa hataw, ramdam ka niyan. Di ba po? Kapag ikaw ay tinulungan ng isang upline, ibalik mo. Ano po yun? Ibalik mo yung tamang respeto. Kasi hindi lang naman nakikita yan kung nakatulong siya when it comes to financial. Ang upline po, hindi lang po sa financial tumutulong. Ang upline po, nakikita po yan sa motivation, sa pagtapik sa'yo kapag nagkakamali tayo. Di ba? Laging ang tinuturo natin, I love you upline. Sa office, Diyos ko, isa sa pinagseselosan ng mga asawa natin, yung yakapin mo doon yung mga upline na hindi mo kakilala. Mga crossline mo, hindi mo kakilala, nagyayakapan kayo. Tapos yung asawa mo nang sa likod, ay hindi alam kung anong kultura. Galit ng galit, pag-uwi ng bahay, ay tako, mag-aaway talaga kayo. Ano yun? Bakit nagyayakapan kayo? Pag hindi niya naintindihan ang kultura ni Opti, mag-aaway talaga kayo. Kasi bakit yung kultura ni Opti, hindi mo nakwento sa kanya. Okay po? So ang tawag doon, wala, ganun talaga kami. Diba? So guys, sana malinaw yung bilang leaders, hindi nawawala paano tayo nagsimula. Proud of Team Yans. Ako po, proud of Team Yans.
Proud Team Spartans, Proud Team Infinity. Kung saan ka nagmula na team, dapat pinagmamalaki mo yun. Hindi dapat team mo lang. Di ba po? Dapat alam natin paano tayo nag-umpisa. Paano ba natin nakita yung UPTI na yan? Di ba may taong naging dahilan? Ano ba yung team? Ano ba yung team niya? Hindi yung team mo lang. Ako naman ay bilin doon sa iba. Nagkaroon ka lang ng team, kinalimutan mo na yung mother team. Ewan ko lang ha. Sabihin natin may mother team ako, Infinity. Mother team ko si Upline Lester Reyes. Si Upline Lester Reyes, may mother team pa yan. Sir Gab Castillo. Diba po? Ma'am sir, ang tawag doon, respeto. Respeto na dapat hindi mo nawala. Yumaman ka man o hindi kay Opti, may respeto. Diba? Pero yung nakita natin si Opti nang dahil kay Upline. Yes, tell them, tell him, always, tell her, always, I love you, Upline. Okay po? Mahalaga po yun, hindi po kayang tumbasan ng pera yun. Yung trust, okay po, yung trust sa kumpanya, trust sa upline, okay po. Yung mga permission to live, bibigyan ko kayo ng award. Okay po, grabe po. Yung mga nag-stay, thank you sa inyo. Sana, ano po, natututo po tayo. Hindi para, saktan lang, kundi, isa puso natin. Kasi imagine nyo na lang, gusto mong magkaroon ng grupo, tapos hindi ka handa. Upline, gusto kong magkaroon ng malaking team. 1,000 sa left, 1,000 sa right. 100 pa lang ang team mo, ang sama na naugali mo. Nagbukod ka na. Ni-remove mo na si upline mo. Tapos, blinak mo pa si upline mo. 100 pa lang ang downline mo. Galit na galit ka na kay upline mo. Di ba po? Bakit? Hindi lang kasi nasunod yung gusto mo. Ma'am, dapat nagkakaintindihan kayo. Dapat alam mo ang pinakamasamang ugali ng upline mo. At dapat upline, alam mo ang pinakamasamang ugali ng downline mo para magkasundo kayo. Kasi kung ang gusto mo lang, alamin mo lang kung anong meron ka sa sarili mo, it's unfair. Napakamakasarili mo. Dapat dikit kayo. Dapat dikit kayo. Dapat love each other. Di ba po? Di ba yun yung natutunan natin noon pa? Kay Sir Gab, kay Sir Hans. Di ba yung tinuturo ng upline? Di ba po? Kaya, wag alamin nyo yung bloodline. Dapat alam mo saan ka nagmula. Hindi yung kung nakapag-build ka lang ng grupo, akala mo kung sino na. Ma'am, hindi ko to na-experience. Pero, siguro nararamdaman ko lang. Pero sana hindi naman nangyayari. Kasi Opti is our family. If Opti i-treat natin as second family. Di ba po? Huwag tayong lumayo. Tama po yun, Mama Analit. Huwag tayong lumayo kay upline. Idikit mo ng idikit. Bakit ba kasi kailangan lumayo? Nahiya ka ba? May nagawa ka bang mali? Kung may nagawa kang mali, dapat mas lalo kang dumikit para maitama ka niya. Okay po? So next tayo, last na tayo. Result. Okay. Kung natandaan mo po yung basic ko na sinabi, mula sa pag-i-encode hanggang sa maging respetong leader ka, ano bang kasunod niyan? Wala namang ibang kasunod yan, kundi maging result-oriented ka. Wala namang ibang pupuntahan ng pagsunod mo, kundi resulta. Sunod mo na bago tigas ulo. No, yun ang sinasabi lagi sa akin na Upline Lester. Huwag kang matigas ang ulo. Ako po, Diyos ko, lagi akong binabatukan yan. Lagi kong pinagpapasalamat sa kanya na murahin niya ako. Nung ako po ay nagsisimula kay Opti. Gusto mong yumaman, pero ang gising mo alas 9 ng umaga. Kausapin mo ang sarili mo, humarap ka sa salamin. Kailangan mo bang humataw? Kailangan mong kausapin sarili mo. Di ba po? Ipagpasalamat mo na ikaw ay nakay Opti. Huwag kang magmadali kung wala ka pa resulta. Ang tanong, kung wala ka pa resulta, titigil ka na ba? Huwag kang tumigil. At ito po, huwag lang kay upline hingi ng payo. Pwede sa mga mother uplines natin, sa mga coaches natin. Hindi ako nahiyang humingi ng payo kay Sir Hans. Hindi ako nahiya kay Sir Jomar. Hindi ako kay Sir Gab. Sa mga coaches, sa top uplines, Tetrad, kay BP na, lalo na kay Ma'am BP. Grabe po. Si BP, Mami, Daddy ng Optimians. Si Daddy Ruben, wala pong pinipiling kausap. Kung ano si Chairman, ganun din po siya. Ito na lang po sample. Si Ma'am Jen, hindi naman kailangan mag-opti na. Pero bakit nag-opti? Pero bakit nandito sa atin? Bakit? Mahal niya kasi tayo. Mahal kasi tayo ni Chairman. Kaya minsan, bakit may nawawala sa opti?
ibig sabihin may nagawang mali. Wala namang hindi naman gagawin ng may-ari. Wala namang gagawing hindi maganda 'yan kung wala tayong ginawa, 'di ba? Kung tama ang ginagawa natin, bakit kailangan tayong, meron tayong sanction, 'di ba po? Kasi kung mahal natin ang ginagawa natin, mahal natin ang sarili natin, mahalin natin yung pamilya natin kasi bakit? Pangarap natin nakasalalay dito, okey po? So, minsan masasaktan tayo. Kapag nasaktan ka sa sinabi ko, ah, hindi ka leader. Pero kung yung sinabi ko ay yakapin mo at damhin mo, congratulations, isa ka ngang leader at saludo ako sa'yo. Kung merong mga tao na bugbog na sa rejection, sa failures, yun po yung mga taong may result ngayon. Kasi kung hindi po yan nagpabugbog at hindi po nagtiyaga na magpaturo, malamang po wala sa top earner ang mga yan. Kaya po, kay Sir Gab, mula po kay Chairman pababa, kay VP, sa upline ko, lalo na sa grupo ko, grabe. Thank you so much sa inyong lahat. Kay Sir Hans, grabe. Thank you. Kay Sir Jomar, thank you. Sa lahat, sa admin family, thank you. 'Di ba lahat 'yan, dikit natin. Okay po. Next tayo. Ito tapos na. Tapos na tayo. Galit ba kayo sa'kin? Sana marami kayong natutunan. Ayan success is a result, not an event. Kailangan po bawat bahagdan, daanan mo. Huwag kang tumalon. Okay, huwag kang tumalon. Daanan mo lahat ng mahihirap sa buhay mo. Kasi bakit yung kwento sabi ko nga kagabi sa team building, pagandahan tayo ng kwento. Huwag tayo magpayabangan, okay? Pagandahan ng kwento, kung ano ka, wala kang dapat baguhin. Kung merong baguhin, yun yung kailangan mong itama para maging successful ka. Okay, kung minsan napapagalitan man tayo, ma'am, tanggapin mo. Kasi doon tayo matututo. Pag sinabi ni upline, hataw ka, hataw. Hindi naman porket pinapahataw ka niya para kumita si upline. Hindi. Pinapahataw ka niya para magkaresulta ka. Huwag kang tumigil. Okay po? So guys, gusto ko mag-thank you. Parang habang tahimik pa. Pag ino-reference. Okay, thank you. Huwag kayong titigil mag-aral. Huwag kayong titigil mangarap. Hangga't hindi mo nakukuha yung dulo, huwag kang huminto. Darating ang time, isa ka sa papalakpakan. Isa ka sa papalakpakan ng mga taong ayaw sa'yo. At kahit ayaw nilang papalakpak at papalakpak siya sa'yo. Okay po, so maraming salamat at sana po nakapagbigay ako nakapag-refresh ulit. Okay po, so thank you.